There's this debate, hindi ba, Mona, kung sino ba talaga dapat ang pambansang bayani Bayani. natin. There are people who believe na dapat si Andres Bonifacio. Ito, yung iba talagang loyalista na dapat si Si Jose Rizal. Rizal ang ating national hero. Ikaw, anong pananaw mo doon? Alam niyo po, sa dami ng mga Pilipinong na-research ko, mga makasaysayang Pilipino, parang ang position ko po dyan ay ang hirap pagsabungin ang mga bayani. Kasi kahit hindi po sila kilala, kahit walang monumento, hindi natin mame-measure ang kanilang kabayanihan. Si Rizal, si Bonifacio, si Aguinaldo, si Jacinto, lahat po sila, meron po silang kani-kanilang mga strength at kani-kanilang mga weaknesses. Si Jose Rizal po, kaya po natin siya sineselebrate dahil ang kanyang pagkamatay po ay naging trigger, naging inspirasyon sa Philippine Revolution. Kaya po ganun na lang ang ating pagbibigay pugay sa kanyang mga sakripisyo. And syempre nakakatulong na rin na napakatalino niya, napaka-loyal niya sa pamilya niya, importante sa kanya ang edukasyon, yung lahat ng mga values na importante sa Pilipino nasa kanya rin. Ay, ito pinagtataka ko, Miss Mona, no, na hindi lang sa Pilipinas, sikat na sikat si Jose Rizal, no? Pumunta ka sa Germany, sa Japan, parang sa Europa, parang may mga park or kundi may mga monumento. Paano siya kumbaga, how was he able to penetrate the international scene? Na talagang recognize siya not only as a hero, but I guess as an international figure, no, who has really made his mark in history. Totoo. And parang kumbaga kung ikukumpara natin sa bagong panahon, parang international influencer si Rizal kasi Yes. he was traveled. Marami siyang mga lengguwahe na alam. Pagkatapos hindi siya one-dimensional, kumbaga magaling siya sa science, magaling siya sa literature, magaling siya sa sports, kumbaga mahilig siya mag-eskrima-eskrima, mahilig siya sa kung ano, he was a sculptor. Oo. Tapos he was also an educator, lalo na nung nasa dapitan siya. Pinapasa niya yung alam niya sa mga mas nakababatang henerasyon. So talagang si Rizal po, he was a polyglot. Ang dami niyang mga taong nakakausap, nakakapag-connecta siya. So kahit nung panahon na yun, talagang kilala siya. Compared dun sa mga tao na nasa Pilipinas lang, hindi nagbabiyahe, at dalawang lengguwahe lang ang kayang salitain. What is it about Jose Rizal that is still relevant today? Especially, alam mo naman ngayon, panahon ng social media. No, if Rizal were alive today, paano niya kaya haharapin ang itong internet technology and social media? Mona? Sa palagay ko po, magiging relevant si Rizal sa bagong panahon kung titignan natin siya hindi bilang isang taong nakatayo sa monumento, kung hindi bilang regular na tao. Kasi kapag tinignan natin si Rizal na, okay, pareho pala kami, okay, may weaknesses din pala siya, okay, madami pala siyang girlfriend, kumaga marupok din siya, pag pinag-uusapan natin si Rizal in that context, parang mas nakakapag-connect ang mga tao sa kanya. Hindi siya masyadong parang dinidistance na parang historical figure from the past na imposible nang maging present ngayon. Kasi ngayong panahon na to, kailangan natin ng tapang ni Jose Rizal. Kailangan natin yung paninindigan na ito ang tama, ito ang hindi. At yung pagsuporta ba sa mga taong nagkakaroon din ng ganong klaseng experience. Halimbawa, si Rizal, nung time na yung mga women of Malolos ay gustong mag-aral ng Espanyol dahil importante sa kanya ang pag-aaral, talagang sumulat siya ng open letter at pinadala niya kay na ate girl na, uy, I support you, go girls, di ba? So ganun po yung yung gusto nating makita ngayong panahon ngayon sa mga kabataan. Oo. Pero Miss Mona, ang nakakalungkot, no, we hear about his love life, yung kay Josephine Bracken, pero wala... Among others. Oo. Pero wala silang anak. Pero paano ba yung kanya
as a family man, as a married man, no? Because we know him as a genius, no? Sabi ngo, educator, doctor, literary writer, sculptor. So parang kinuha na niya lahat ng talento eh. Pero yung personal life po niya, paano po natin yung relationship niya sa nanay niya, no? Kay Doña ano pa pangalan ng nanay niya? Josefina ba? Correct ba if I'm wrong? Josefina Teodora ba? po. At Teodora. So, ano yung family life po niya, no? Growing up, and then his personal life also, because obviously his career was really flourishing, no, during his time. And unfortunately, no, parang batang-bata pa lang siya, ay pinatay kaagad siya ng mga Kastila. Opo. Siyempre ang pamilya, hindi lang naman yung asawa at anak, di ba? Tama po kayo, hindi na siya nagkaanak. Pero marami po tayong mababasa ng mga sulat niya sa mga kapatid niya. So he was very close to his sisters, he was very close to his parents. At ang maganda po kay Rizal, dahil nga siya ay mahilig magsulat, napakarami nating makikitang mga sulat between them. At nung siya po ay nasa dapitan, pumupunta siya binibisita siya ng ilang kapatid niya, yung mga pamangkin niya nasa kanya dahil gusto ng mga kapatid na turuan ni Pepe yung kanyang mga pamangking lalaki. So napaka-close po nung kanilang relationship. And if you look at the letters at yung mga books ni Ambeth Ocampo, doon niyo po makikita yung mga things that will make him relatable. Halimbawa, mahilig siya magpabili sa mga kapatid niya. Uy, pakibili naman ako ng bisikleta. Uy, paki-add to cart naman ito. Yung mga ganun po, talagang pareho lang. Parang Pinoy na Pinoy at relate ang mga tao ngayon sa experience ni Rizal at ng kanyang pamilya. Yung kanyang mga kapatid po, syempre sila yung may mga descendants ngayon. At yung mga descendants ng mga kapatid niya, talaga pong linulook up ang legacy ni Lolo Pepe. Kaya sa palagay ko po, in their own way, they are trying to live up to the legacy of their very famous relative. Together, Sunnet 25. Sunnet 25.